Kinilala ng buong mundo, ang exceptional na talento ng mga Pilipinong combat pilot, nang sumali ang ating Philippine Air Force, dala lamang ang kanilang mga FA-50 Light Attack Combat Aircraft, sa Pitch Black exercise noong 2024 sa Darwin, Australia, isang prestihiyosong multinational air combat exercise na ginaganap bawat 2 taon. Tinagurian silang The Real Rockstars, nang matapos ang nasabing combat exercise, dahil sa pagpapakita nila ng kanilang mga kapuri-puring performance at abilidad, sa paggapi ng kanilang mga kaaway sa himpapawid, kahit sa mga napakahirap na mga sitwasyon, at limitadong mga resources. Mas lalo silang pinuri ng tinalo nila ang JAS-39 Gripen Multi-Role Fighters ng Thailand Air Force, sa score na 7 kills against 10 kills. Ang kapuri-puring performance na ito ng ating mga combat pilot, ay nagpapakita, na bigyan lang sila ng mas maayos na kagamitan, at maisasagawa pa nila ng mas higit pa, ang mga mandato na inaatang natin sa mga balikat nila. Ang mga ginagamit nilang mga FA-50 noon, ay wala pa sa pinaka-latest na capability upgrade, kaya naman, base sa Procurement Progress Report ng Department of National Defense ngayong 2025, ay isasagawa na ang pangmalakihang pag-upgrade upang magiging latest variant ang mga fighter jets na ito, na kapag natapos, ay masasabi nating di na siya ordinaryong light attack aircraft. Narito ang mga idadagdag na capability sa mga fighter jets na ito. Beyond Visual Range Capabilities. Ito ang pinakaimportanting upgrade sa kanila, upang magbigay sa kanila ng situational awareness sa mas malawak na combat radius, ilang daang kilometrong layo mula sa kanila. Sa kasalukuyan, ay mabisa lamang ang mga FA-50 ng bansa, sa mga close-range combat and interdiction, at mahihirapan sa beyond visual range combat. May impormasyong papalitan ng Active Electronically Scan Array Radar na develop ng Raytheon, ang Phantom Strike AESA radar, ang Current Short Range Mechanical Radar na ginagamit ngayon ng mga fighter jet na ito. Ito ay magpapahusay ng gusto, sa aircraft's detection at engagement capabilities ng mga ito, lalo na sa air-to-air combat and interdiction, at sa air-to-ground roles nito. Papahusayin pa ito, sa pag-integrate sa mga nangungunang mga beyond visual range air-to-air missiles ngayon, tulad ng AIM-120 AMRAAM ng Lockheed Martin, I-Derby missile ng Israel, Meteor missiles ng MBDA, na magbibigay sa kanya ng mataas na kahandaan, sa mga standoff situation. Sinasabing pati ang compatibility sa mga kilalang mga long-range anti-ship missiles tulad halimbawa ng Seabreaker anti-ship missiles, ay maaari na ring ma-integrate sa kanya, sa oras na matapos na ang upgrade program. Pangalawang importanteng upgrade sa kanya, ay ang increased fuel capacity, 300-gallon external fuel tank ang ilalagay sa kanya upang ma-extend ang kanyang combat range, para sa mga mas malalayong mission, na di na kailangan ng pag-refuel. Pangatlo, ay ang Advanced Targeting Systems, magkakaroon siya ng Advanced Targeting Pods, ang Sniper Advanced Targeting Pod na gawa ng Lockheed Martin, para sa precision strike sa mga ground targets, sa mga air-to-ground operations. Ngunit tila nagawa na ang upgrade na ito sa mga targeting pods, kung di tayo nagkakamali, sa mga nagdaang upgrade programs, kaya maaring overall capability ang tinutukoy sa pagbanggit sa targeting pods upgrade na ito sa upgrade lists. Pang-apat, Electronic Warfare Enhancements, ito ay ang pag-upgrade sa kasalukuyang electronic warfare systems ng mga fighter jets na ito, na isa rin sa pinakaimportanting upgrade sa mga eroplanong ito, dahil tulad ng mga multi-role fighters, ay magbibigay ito ng mas mahusay na self-protection laban sa mga electronics jamming, pag-atake sa kalaban electronically, mga radar threats, at syempre ang pag-improve sa kanyang situational awareness. Panglima ay ang Aerial Refueling Capability. Ito ang dapat aabangan, kung talagang mag-push through ito, dahil kung titingnan ngayon, ay wala pa tayong mga aerial refueling aircrafts, ang ating mga piloto at logistics ay hindi pa handa para dito, at wala tayong nababalitaan na may procurement na nag-aabang, para sa pagbili ng mga refueling aircrafts. Ganun pa man, isa sa ating mga C-130 aircrafts ay maaring ma-convert sa ganitong role, ngunit medyo skeptical tayo kung ganito nga ba ang plano ng Air Force, kung gagawin nga ang aerial refueling capability upgrade na ito. Pang-anim, Weapons and Payload Upgrades. Ito ay ang pag-increase ng weapons payload ng mga fighter jets na ito mula 10,000 pounds,
ay madadagdagan ito ng 2,000 pounds o sumatotal na 12,000 pounds, kasama na ang compatibility sa mga bagong uri ng mga munitions, tulad ng Taurus KEPD-350K2 cruise missile, na napakainam para sa anti-shipong operation. Ang pag-upgrades na ito ng mga FA-50 ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Pilipinas sa pag-modernize ng kanyang Air Force, na ang pakay ay ma-increase ang effectiveness sa parehong defensive at offensive operations. Bagamat sa oras na matapos ang upgrade program na ito, ay tunay ng magiging multi-role fighter na ang ating mga FA-50, ayon na rin ito sa classification ng mismong manufacturer nito na Korean Aerospace Industries, ngunit hindi pa rin ito makukumpara sa mga F-16 at JAS-39 Gripen, na mga dedicated multi-role fighters. Ang mga FA-50 ay mananatiling light attack fighter aircrafts with multi-role capability. Ayon sa KAI, ang pakay nila sa pagbigay ng ganitong mga capability sa mga FA-50, na halos wala ng pagkakaiba sa mga dedicated multi-role fighters kung pag-uusapan ang capabilities, ay ang bigyan ng kanilang mga customer ng magandang option sa kanilang mga Air Force, na gumamit ng eroplanong kayang gampanan ang role ng isang multi-role fighter, sa mas mababang operational costs, at sa mas mura na mga platform. Ang mga dedicated multi-role fighters tulad ng mga F-16 at Gripen, ay mas mabilis, mas malakas, at mas malayo ang maaabot, dahil sa meron itong mas malaking makina, at mas makakapagdala ito ng mas maraming mga munitions tulad ng missiles at guided bombs, bagay na di kayang gawin ng mga FA-50. Kaya naman, ang pagbili ng Pilipinas ng karagdagang mga FA-50, ay malinaw na upang punuan lamang ang 24 na light attack aircrafts requirement nito, at hindi upang ipalit sa multi-role fighters requirements. Ayon sa impormasyon, inuuna ng Air Force ang pag-acquire ng mga karagdagang mga FA-50 light attack aircrafts, bilang dahil sa mas mura ito at mas mababa ang kailangang budget, kundi dahil din sa mas mabilis ang pag-deliver nito, upang mabawasan ang pagka-overstretch ng working time ng mga kasalukuyang mga FA-50. Inaasahang 2 taon lamang ay kumpleto ng ma-deliver ng KAI ang mga eroplanong ito, higit na mas mabilis kesa sa unang pagbili ng Pilipinas, dahil follow-on order lamang ito. Inaasahang pagbigyan ng KAI ang hiling na fast delivery ng Pilipinas, dahil na rin sa magandang relasyon ng dalawang bansa, pat sila ang number 1 supplier ng Pilipinas sa parehong Navy at Air Force, at inaalok din ng KAI ang kanilang Boramae multi-role fighters sa bansa, sa next round ng multi-role fighters acquisition nito.